Hello minasang! Sino sa inyo nagki-crave ng shawarma ngayon? Eto at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng shawarma. Bago nga ang lahat, eto't weekend na weekend, napakaulan dito sa amin. Paano ba naman kasi may bagyo pa rin? Pagkagising nga ng mga chikiting ko, eto't nag-request na naman sila, pancake naman daw ngayon. Kaya eto, gumawa na rin nga ako agad. Buti na nga lang din, kompleto ako sa ingredients. Kaya nasunod ko yung gusto ng mga amo ko. Naalala ko nga pala, meron ako dito ng pang waffle, kaya dito ko tinry itong pancake na ginawa ko. First time ko nga lang to nagamit dahil sa kapatid ko nga to galing. Ang dali lang pala gamitin ng ganito, no? At saka maganda pa tingnan yung itsura niya. Iwan mo nga lang saglit, maya-maya tapos na rin agad yung ginawa mo. Kaya habang gumagawa ako niyan, enjoy ko talaga kasi nakyukyutan nga ako sa itsura niya. Kaya para hindi boring yung pancake, dyan ko na nga lang niluto at gustong-gusto nga rin ni kuya nung ibinigay ko na nga sa kanya. Kaya naman nung inabot ko na sa kanya, ayan nga tuwan-tuhan na naman siya. Ito nga taglagay pa nga siya ng honey kasi nga daw natabangan daw siya dun sa timpla ko. Paano ba naman kasi nalimutan ko lagyan ng asukal? Yan nga din pala lahat ng nagawa ko at itong si kuya nga halos pangatlong kain na nga niya yan at hindi talaga nabubusog. Ito na nga pala yung pang shawarma. Mag-ready kayo ng 390 grams ng harina, 2 teaspoon ng sugar at saka 2 teaspoon ng baking powder yung ilalagay nyo. Lagyan nyo rin ng konting asin at saka 2 tablespoon ng oil. Pagkatapos ilagyan nyo rin ng 1 cup water. At syempre dahan-dahan lang dapat ang paglalagay ninyo ng tubig para matansya ninyo kung gaano karami lang yung ilalagay ninyo. Maya-maya nga minasa ko na rin yung dough at syempre po naghugas ako dyan ha. Meron naman po nabibili ng mga ready to made the dough sa mga supermarket. Pero po ako walang ganun kaya ito gumawa na lang ako para marami rin ako magawa. Habang pinapaalsa ko nga yung dough, ito nag-ready na nga ako nitong bawang para sa panggisa ko at saka sa gagamitin kong sauce. Dahil nga biglaan lang to paggawa ko ng shawarma hindi talaga ako naging ready at wala akong garlic powder. Kaya eto't naghiwa na nga lang ako ng garlic at hiniwa ko lang yan sa pinong-pino. Pagkatapos sinet aside ko nga lang din muna yan at ito naman nga ang sinunod ko yung panggisa ko sa giniling na magiging palaman natin mamaya. Maya-maya itong pipino naman nga yung sinunod ko at yan nga yung ginamit kong panghiwa para talagang manipis yung hiwa ng pipino. Pagkatapos nga itong sibuyas naman yung ginawa ko at niyadyad ko nga lang din yan para maninipis lang din yung hiwa niya. Naubusan nga rin pala ako ng kamatis kaya pipino at saka sibuyas lang nga itong madadagdag natin sa palaman. Ayan nga tapos na at ganyan lang siya kaninipis. Pagkatapos set aside lang ulit at ito't nag-init na nga ako nitong kawali dahil magigisa na nga ako nitong magiging palaman namin. Inuna ko nga itong bawang. Gisa-gisa nga lang pala yan hanggang sa mag-golden brown na siya at isusunod naman natin itong giniling. Hindi ko nga pala po nilalagyan ng sibuyas yan. Talagang bawang lang lahat yung inilagay ko. Tapos isinunod ko na nga itong giniling. Dapat po beef giniling yung gagawin ninyo para mas masarap. Pero kung sakto lang din naman po sa budget, okay lang din po ang pork pero mas malasa pa rin talaga kapag beef yung ginamit ninyo. Sunod nga itong paminta na yung nilagay ko, tansya-tansya na lang po. Ako kasi po, mas gusto ko yung maraming paminta sa mga niluluto ko. Sunod naman itong 1 tablespoon ng toyo at saka 1 tablespoon lang din ng oyster sauce. Tapos halu-haluin lang natin yan mga inday hanggang sa mag-mix na lahat ng ingredients niya. Para sa pambalance naman ng lasa, ito nilagyan ko rin ng konting asukal para hindi siya ganun kaalat. Pagkatapos ilutuin lang natin siya ng konti at yan na nga yung magiging palaman natin sa ating shawarma. Bigla kasi ako nag-crave dito sa shawarma nung napanood ko nga to at sabi ko nga itatry ko yung sauce niya dahil nga bago sa paningin ko tong ginawa niyang sauce. Para naman dito sa ating magiging sauce naglagay na nga ako nitong Kewpie mayonnaise at saka nitong yogurt. Ayan nga tinansya-tansya ko lang din muna nga itong yogurt na nilagay ko at pagkatapos itong paminta naman yung dinagdag ko. Nakita ko nga din na nilagyan din niya ng konting kalamansi kaya ito naglagay din ako ng kalamansi. Ito nga pala yung ginagamit ko lagi na sa gyumo ko nabibili. At ito na rin nga pala yung bawang na hiniwa ko kanina. Pagkatapos niyan i-mix lang natin ng i-mix lahat para maglasa na yung mga timpla niya. Iba nga yung way ng paggagawa ko ng sauce dati kaya itinry ko naman to at nagustuhan ko naman yung lasa niya. Mga after 30 minutes sinala ko na nga itong sauce para matanggal ko yung mga buo-buong bawang dyan sa sauce. Sunod naman nga dito na tayo sa dough at nahirapan pa nga ako dito maglagay ng plastic sa lamesa kaya dito ko na nga lang nilagay sa hiwaan para dito na lang ako mag-flatten ng dough. Ito na nga pala yung magiging pita bread natin dito sa shawarma at maya-maya nagpainit na rin ako ng kawali at dito ko na rin nga nilagay itong dough na ginawa ko. Mabilis lang nga pala to lutuin at kapag ganyan na nga yung itsura niya iluto na yan at habang nagluluto ako sa kawali ito sinasabayan ko na nga rin ng pag-flatten ng ibang dough para sunod-sunod na yung paggagawa ko. At sa 390 grams na harina kanina nakagawa ako ng 10 pita bread para sa ating shawarma. At sa wakas ito na nga pala lahat ng ating ingredients dito sa ating homemade shawarma. Medyo napakapal ko nga itong pita bread na ginawa ko kaya siguro yung 390 grams na harina pwede nyo magawa ng mga
15 pieces na pita bread at mas manipis yun at mas masarap. Ito kasi nakakabusog agad dahil napakapal kong nga yung dough ko. Mas masarap nga tong shawarma kapag may cheese talaga, kaya ayan, hindi pwedeng mawala yan sa shawarma namin. Kinagandahan lang ng sarili mong gawa yung shawarma, unlimited talaga ang kain mo at talagang want to sawa ka dyan. Syempre, ito na nga pala yung naging resulta ng ating homemade shawarma. Abang na nga tong unang customer ko dahil nga paborito niya nga po yan. Natatawa pa nga ako sa reaksyon nitong mag-ama na to dahil parehong-pareho sila kapag ganyan nagugustuhan nila yung ginagawa ko. At syempre, kapag ganitong merienda hindi pwedeng mawala ang Coke, lalo na kapag malamig na malamig, perfect na perfect talaga. Naku, itong si RM kapag masarap talaga yung kinakain niya, ulit-ulit po yan hanggang sa matapos nakakasabi ng masarap. Kaya ito, sinabayan ko na rin nga siya ng kain dahil nga nagutom ako sa paggagawa ng mga time na yan. Habang nagchichikahan nga pala kaming dalawa dyan ni RM, napansin ko nga na sabi ko parang nakatatlo o mahigit na siyang shawarma dyan. Talagang chinika-chika niya lang ako, sinamahan niya pa nga ng kape. Namiss niya daw kasi yan dahil ang tagal ko rin kasi nung huling gumawa ako ng shawarma. Kaya itry niyo na rin mga inday dahil madali lang siyang gawin at talagang sulit na sulit dahil unlimited shawarma kayo sa bahay ninyo. Yun lang, minasang. Salamat. Bye.